Pinatay ang isang lalaki sa Lawak, Pangasinan dahil sa kanyang pautang. Batay sa investigasyon, nakahiga ang 68 anyos na biktima nang lapitan siya ng suspect at paghahampasin ng kawayan. Napuruhan sa ulo ang senior citizen na biktima. Aminado ang suspect sa pagpatay at sinabing ilang araw na siyang kinukulit ng biktima kaugnay sa inutang. Desididong magsampa ng reklamo ang pamilya ng biktima. Dinukot at hinold up ang isang babae mula sa Angeles, Pampanga. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pulang SUV na pumasok sa Angeles Elementary School sa barangay Pulong Bulo sa pasado alas 2 ng hapon nitong Martes. Bandang alas 4 ng hapon naman nang makita itong lumabas ng paaralan. Sa investigasyon ng pulisya, susunduin lang noon ng 34 anyos na biktima ang kanyang pamangkin nang lapitan ng isang lalaking susundo naman ng anak sa parehong paaralan. Kasama ng suspect ang isa pang lalaki. Pinaupo nila ang biktima sa likuran ng sasakyan, itinali ang mga kamay at binalot ng duct tape ang mukha. Pagdating sa panikitarlak, iniwan ng mga suspect ang biktima. Tangay nila ang ATM card na may lamang 5,000 piso at 3 cellphone na may halagang 100,000 piso. Naaresto nitong Miyerkules ang isa sa mga suspect habang tinutugis pa ang kanyang kasabwat. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect at biktima. Patay sa pamamaril ang isang babae sa Cebu City. Batay sa investigasyon, nagpapahinga sa e-trike ang biktima nang lapitan siya ng lalaki naka-helmet at pagbabarilin. Mga tama sa ulo ang ikinasawi ng 50 anyos na biktima. Tumakas ang gunman at ang kasama niya sakay ng motorsiklo. Ayon sa pulisya, posible may kinalaman sa iligal na droga ang motibo sa pagpatay. Hawak na nila ang CCTV footage ng insidente, pero hindi pa ito isinasa publiko habang nagpapatuloy ang investigasyon. Huli kam sa Kawayan Negros Occidental ang pananakit sa isang tuta. Guys, alam nyo ba ang English ng aso guys ay iro guys? Alam kong mali guys, pero ikaw ang aking pinili. Kita sa viral video ang biglang pananapak ng 18 anyos na vlogger sa hawak niyang tuta. Kahit tumilapon ito at umiiyak, patuloy pa rin siya sa pagbablog. Paliwanag ng vlogger sa pulisya, for the content lang daw ang kanyang ginawa para anya magpatawa ng mga tao. Pero hindi natuwa ang ilang animal welfare groups na kinundi ng ginawa ng vlogger at planong sampahan siya ng reklamo. Batay sa Animal Welfare Act, ipinagbabawal ang pananakit o pang-abuso sa mga hayop. Kung masawi ang hayop, maaaring maparusahan ng may sala ng hanggang 2 taong pagkakakulong at multang hanggang 100,000 piso. Wala pang tugon ng vlogger sa paghingi ng komento ng GMA Regional TV. Ipinapatawag din siya ng LGU ng Kawayan.